Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Abilino, Channel Max Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang po, lahat na maririnig nyo sa audio ay katang-isip lamang at just for entertainment purposes only. At kung ayaw nyo naman ay pwede nyo pong i-skip ito at maghanap kayo ng bidyong gustong gusto nyo, dahil ang ina-upload kong video dito ay para lang sa mga taong natutuwa sa ina-upload ko araw-araw. Maraming salamat po. Drama-rama sa hapon. Na-aksidente? Naguguluhang tanong ko. Oo, kaya ka nandito sa hospital. Ilang buwan ka rin na comatose. Nakakaloka ka girl. Lahat kami pinag-alala mo ng sobra. Pero at least napatunayan ni Ethan na deserving siya para sa'yo. Kinikilig na sabi ni Chichi. Bigla tuloy akong napaisip. Wait, hinawakan ko kagad ang tiyan ko. Chichi, nasaan ang baby ko? Bakit hindi ko siya maramdaman? Kinakabahang tanong ko. Oh God, sana naman walang nangyaring masama sa baby ko. Okay na girl, your baby is safe. Kulang siya sa buwan kaya nasa incubator siya. Nakahinga ako ng maluwag. Huwag ka nang mag-alala, sayang ang beauty mo, no? I want to see my baby please. Sige, sabihin ko sa kanila. Umalis na sa harapan ko si Chichi at pinuntahan ang pag-uusap nina Ethan at Jerry. Hindi ko naman narinig ang sinasabi ni Chichi kaya naghintay na lang ako. Lumapit si Ethan. You want to see our baby? Tumango ako bilang sagot. Okay. Wait lang, kukuha lang si Chichi ng wheelchair. Ito na, kinarga ko ni Ethan at pinaupo sa wheelchair. Dumiretso kami sa isang kwarto. Pinasuot muna nila kami ng face mask at pepe. Nilapit ako nito sa incubator ng anak namin. Nagsimula ng tumulo ang luha ko. Ang liit niya, parang gusto kong sisihin ang sarili ko kung bakit siya nandyan. Dapat nasa tiyan ko siya. Kung hindi lang sana ako nagpabaya, nakaalalay si Ethan sa likuran ko. Our baby is so tiny. Umiyak na sabi ko. I know baby, but don't worry, she's safe now. Hihintayin lang natin siya lumaki tapos pwede na natin siyang iuwi. Don't cry please. She? Yes, baby girl. Natuwa ako sa sinabi nito. May baby girl na ako. May princess na tayo. Hinalikan ni Ethan ang noo ko. Hi anak, ako ang mami mo at siya naman ang daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Biglang gumalaw ang daliri nito. You say that? Gumalaw ang daliri niya? Yes, nakita ko. Baka naririnig ka niya. Talk to her. Baby, kami ang parents mo. Magpapagaling ka at magpapalakas ha. We will wait for you, my princess. Naiyak na sabi ko pagkatapos niyakap si Ethan. Nasasaktan ako para sa anak ko. Pero alam kong pagsubok lang ito. Magiging okay rin ang lahat. Nag-stay pa kami ng mga 15 minutes doon. Pagkatapos bumalik na rin kami ng kwarto baka daw kasi mabinat ako sa sabi ng nurse. Baby, you should go to sleep. Boses ni Ethan. Tiningnan ko siya. I'm scared. What if? Panaginip lang ito. What if? Bukas pagising ko wala na ang lahat ng ito o kaya naman hindi mo na ako mahal. Mahal kita. Hindi na magbabago yun. Ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Ikaw lang at wala ng iba. Trust me. Hindi na kita sasaktan katulad ng dati. Ngumiti ako sa kanya. Look at me. Ginawa ko naman ang sinabi niya. I love you. I love you too fucking much, Kath. Then he slowly kissed me. I love you too, Ethan. Sagot ko bago yumakap sa kanya. Kasalukuyan akong nandito sa veranda. May mga naiisip lang ako na kung ano-ano katulad na nangyaring pagsubok sa amin last month. Ewan ko kung bakit mahal na mahal ko si Ethan. Sa totoo lang, hindi ko naman siya bet noong. Nakakatuwa lang isipin na sa sobrang dami-daming pinagdadaanan kami pa rin ang nagkatuluyan. Nalaman kong umalis na rin si Hope dito sa Pinas. Nagpagamot daw ito sa ibang bansa, sabi ni Ethan. Buo na ang pamilya ko. Wala na akong mahihiling pa. Gusto ko rin palang makita si Papa. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa mga salitang sinabi ko noon. Hindi naman talaga ako galit sa kanya. Gusto ko lang ma-realize niya ang pagkakamali niya. Baby,
Parang ang lalim naman ata ng iniisip mo. Napangiti ako nang yakapin ako ni Ethan sa likuran. Wala lang, wala daw. Baka iniisip mong maghanap ng iba ha? Nakasimangot na sabi niya. Humarap ako sa kanya at humawak sa gwapo niyang mukha. What if? Tama ka. Anong gagawin mo? Mas lalo siyang sumimangot. Kukunin ko ang buhay mo. What? Ganyan talaga ang gagawin mo? Oo, kukunin ko ang buhay mo. Sa sobrang pagmamahal ko. At sisiguraduhin kong ikaw na mismo ang lalayo sa lalaki dahil hanap-hanapin mo ako. Natawa ko sa sinabi niya. Lakas din ng confidence sa sarili ng lalaking ito. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi na ako maghahanap ng iba. Ikaw lang sapat na. Kikiligin na ba ako? Tanong niya. Nag-iwas pa siya ng tingin. Kinilig ang loko, namumula ang tainga at pisngi. Ganito pala kiligin ang mga lalaki, no? Niyakap ko siya. Mahal na mahal kita, Kat. Hanggang sa huling hininga ko. Ikaw lang ang aking iibigin, bulong niya. Koni mo, Ethan, ano ba? Saan mo na naman natutunan yan? Tawa lang ang sinagot niya sa akin, pero mahal din kita. Unti-unti niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Damang-dama ko ang halik niyang punong-puno ng pagmamahal. I miss this. I missed everything about you. Bulong niya sa gitna ng paghahalikan namin. I smell the bite my lips. Baka pwede nating gawin ang baby number 3? Ngumiti lang ako pagkatapos ay tumango. Binuhat niya ako at dinala sa kama nang may kumatok sa pinto. Sir, nandyan na po ang mami niyo. Oh my God, natawa ako sa sinabi ni Ethan. I'm sure nabitin na naman ito. Yes, manang, lalabas na kami. Ako na ang nagsalita, mukha kasing disappointed ang loko. Nakakainis kapag may make love, tayo laging napuputol. Natawa ko sa sinabi niya. Anong tinatawa mo dyan? Wala lang, ang cute mo kasi kapag nabibitin eh. Sa susunod talaga dadalhin na kita sa lugar na kung saan tayong dalawa lang para walang sagabal. Ewan ko sa'yo, sige na, magbihis ka na at hinihintay ka na ng mami mo sa baba. Tumayo ito at padabog na lumabas ng kwarto. Bahala siya sa buhay niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ako makababa sa sala dahil nandito ang mami ni Ethan. Hindi pa kami nakakapag-usap. Baka galit pa rin siya sa akin. Maya-maya bigla akong nakaramdam ng uhaw. Napagdesisyonan ko nang bumaba. Nakita kong masinsinang nag-uusap si Ethan at ang mami niya. Mimi, busis ni Earl na nasa crib. Naglaro ito ng stop toys niya. Baby, come here. Come to mommy. Tumayo ito at naglakad palapit sa akin. Ang pugi-pugi ng baby ko. Nakakagigil. Hinalik-halikan ko ang pisngi niya. Mukhang nagkakasiyahan ang mag-ina ko Busis ni Ethan pagkatapos ay lumapit sa amin. Gusto kang kausapin ni mami. Kinuha niya sa akin si Earl. Don't worry, she's not gonna bite you. Tumawa pa ang loko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa mami niya. Kinakabahan ako, what if hindi niya pa rin ako tanggap para kay Ethan. Magandang hapon po, nakayukong bati ko. Magandang hapon din sa iyo, iha. Bumuntong hininga ito. Sorry sa lahat. Sorry sa masasakit na salitang nasabi ko. It's not my intention to hurt you, to hurt your feelings. Gusto ko lang naman na sumaya ang anak ko, na hindi siya matulad sa akin. Ang akala ko kasi noon, iniipit mo siya dahil nabuntis ka niya. Pero hindi pala. Mahal mo naman pala talaga ang anak ko. Mahal na mahal ka rin ni Ethan, iha. At napatunayan ko yan dahil wala siyang ginawa kundi umiyak nang nasa bingit ka ng kamatayan. Pwede bang humingi ng favor sa'yo? Sana mapatawad mo ako and welcome to our family. Kaagad akong yumakap sa mami ni Ethan. Hindi ko maiwasang umiyak kasi na-appreciate ko ng sobra yung paghingi niya ng tawad. Thank you po, madam. Daming pasasalamat ko. Wala yon anak. Can you call me mommy? Opo, salamat po. At nagkaroon na rin ako ng mami. Ang sarap pala sa feeling ng ganito. Yung mayakap mo ang ina ng taong minamahal mo. Ma'am, pinaiyak mo naman ang girlfriend ko. Busis na Ethan, buhat pa rin ito si Earl. Hindi, masaya lang ako, sabi ko habang pinupunasan ang luha ko. Ethan, pakarga naman sa gwapo kong apo. Binigay ni Ethan si Earl. Hi little boy, I'm your mamita. Tuwang-tuwa naman na sabi niya. Si Earl naman titig na
titig na lang sa lula niya na parang nangingilala. Masaya ako kasi nagkabati na kayo ni Mami, bulong ni Ethan. Ako rin, masayang masaya ako. He kissed my cheek and my forehead at masaya naming tiningnan ang maglola. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumama sa aking mukha. Tumingin ako sa gilid ko, wala na si Ethan. It's my special day. Birthday ko, wala naman akong hinihiling pa kasi lahat ng hiling ko natupad na. Gusto ko lang mag-celebrate sa hospital kasama ang princess namin at ang pamilya ko. 8 months na ang princess namin at 1 buwan na lang tatanggalin na siya sa incubator at makakasama na rin namin siya. Naghilamos muna ako bago bumaba. Bakit walang tao? May nakahanda lang na almusal pero wala si Ethan at si Earl. Biglang nagring ang phone ko. Hello Ethan? Good morning baby. Sorry, hindi na kita nagising kanina. May bigla ang meeting ako today. Ha? Si Earl. Nasaan si Earl? Tanong ko, kinuha ni Mami, ipapasyal daw, sagot niya naman. Ganun ba? Sige na, bye. Binaba ko ang phone ko. Naiyak ako, hindi ba nila naalala na birthday ko? Kahit si Kera o si Chichi na best friend ko, nakalimutan din. Malungkot ang celebration ng birthday ko. Kung kailan magkakasama kami, saka naman nagkaganito. Bibisitahin ko na nga lang ang anak ko sa hospital. Sabi ko sa sarili ko, nagluto muna ako ng pananghalian ko, naligo at nag-ayos para kahit papano maganda ako. Mga 3:30 PM na ako natapos sa ginawa ko. Naglinis din ako ng kwarto namin. Bumaba na ako at nilak ang pinto ng bahay. Humanap ako ng taxi at sinabi sa taxi driver kung saan ang punta ko. Nakakapagtaka lang kasi paikot-ikot kami ng kalsada. Sa totoo lang nahihilo na ako. Kuya, alam mo ba ang daan papunta sa hospital na sinabi ko? Tanong ko sa matandang driver. Opo ma'am, medyo nalito lang ako. Hindi na ako sumagot, naawa din ako kay Manong. Baka nalito lang talaga siya. Hala ma'am, naabutan na tayo ng traffic. Tiningnan ko ang sasakyan na wala na nga talagang galawan. Wow, just wow. So dito pa talaga ako sa kalsada magse-celebrate ng birthday ko? Ang malas ko naman. Ngayong araw na to, 7:30 PM na nang makalabas kami sa matinding traffic. Kuya, balik na lang po tayo sa village namin. Malungkot na sabi ko. Uuwi na lang ulit ako. Itutulog ko na lang itong sama ng loob ko. Wala man lang nagtitext sa akin. Nakarating kami sa bahay. Ito po, salamat ha. Pag-abot ko sa bayad, pasensya na po ma'am. Sabi ng matandang driver, tumango lang ako. Halatang wala pang tao sa bahay dahil sarado pa ang lahat ng ilaw. Pagpasok ko sa gate, nakaapak ako ng mga puting rosas. Rosas? Sino ang nagkalat ng puting rosas dito? Tanong ko, sinundan ko ang puting rosas na nakakalat sa sahig patungo ito sa my garden. Habang naglalakad, unti-unting nagbubukasan ang maliliit na ilaw sa daanan ko. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. Narinig ko ang music. May tao na ba dito? Pero bakit nakasara ang mga ilaw? Kanina, hindi kaya may multo o no, hindi totoo ang multo. There are times when I just want to feel your embrace. In the cold of night, I just can't believe that you are mine now. Naiyak ako nang marating ang garden. Napakaganda ng paligid. Ang daming mga bulaklak at may mga lantern na nakasabit sa puno.